meron palang lumabas na si Dustin Yu. Ano siya? Parang ano siya ng LGBTQ. Yes. Base po doon sa mga naglabas. Alam nyo, isa din si Alden Richards. Para sa hindi din siya masyadong nag-i-involve sa mga political issue. Marites! September na po, unang araw ng September at live kami kaya 115 days until Christmas. Wow, nabilang mo na! Mga Marites. Taray! 15. Wow. Diba? Pero live na live po kami at pasensya na po sa malfunction ng mga nakaraang. Grabe yung masabi, diba? Hindi Maldives sa sound system po yun. Pero ngayon, we're live and kicking mga Marites. Ina-text na kayo, message na. Bati muna ako mga Marites. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. At ako po ang inyong unbettable Professor Ambet Nabuz. At ang inyong PhD, Rose Garcia. Meg Ganon, ang inyong Mega Marites Lecturer, Mr. Fu. And welcome to Marites University! Okay lang ba? Nakabukas tayo dyan. And kicking. Ang bongga naman. Dahil dyan, we're back with a vengeance. Charot! True! Nagpapasalamat po kami syempre sa ating mga kamarites na patuloy na tumatangkilik sa Marites University. Kung bago pa lamang po kayo sa MU Entertainment Channel, don't forget to like, share, and subscribe para hindi nyo ma-miss yung aming mga weekly episodes at yung iba pa natin mga showbiz-related content. Dahil marami na humang naghihintay mga Marites, simulan natin sa linggong Chismis! Punong-puno! Fresh na balita. Lobby po, buntis na! Yes, ayun, no? Oo, di ba? After a long time naman, di ba? Ayun na kanyang... Yan ba talaga yan? Siya yan. Kinuha yung bench ng kanya. Galing sa balita ng Instagram. Ayan, meron na mga may puka, Ayan, di ba? Tagang bench talaga. Asawa niya si... Monty Blanco. Ayun. Asawa ba? Yes. Asawa, kinasal sila. Saan sila kinasal? Abroad. Actually, kaka-celebrate lang nila ng kanilang second anniversary. Pag kinasal ako, gusto ko ganyan ate. Alin sa dalawang yan? Yung lalaki. Hindi, syempre si Lovey po. Ang ganda, Of course, yung dami-dami naghihintay ng finally na nga, in-announce sa remission ni Lovey. Ilang months daw? Wala pang detalye. Pero ang laki na nun siya, na. Actually, hindi pa nga talaga formal announcement eh. Parang ang ginawa niya lang, pinost niya or nirepost niya yung post yata ng beds niya. Di ba? Na, pero mga ganyang klase, mga nasa ano na yan, 5 or 6. Hindi rin dati sure. Diba? Ano ba huling ginawa? Mga maliliit huling ginawa niya palang pelikula ngayong Guilty Pleasure. Oo. Tagal na nun. Pero ang huli niyang, ko lang nire-recall ko parang ang huli niyang exposure, yung Ben's underwear fashion show. After that was movie. March 2025. So maybe after that, doon na buo. Dinalala ko ni-report mo yan tapos parang nagdududa sila doon sa outfit. Yeah, remember? Ayun na nga. Kasi di ba lagi siyang nakasexy, pero bakit doon sa bench show, parang medyo covered daw yung lower. Binanggit mo yan. Pero sexy pa rin Pero kasi nagtaka most lang. likely siguro. Pero nagtaka yung mga tao dahil yung lower part, maraming damit. Baka nga, meron na. So tama, mga 5 or 6 months. Oo, posible. Wala congratulations! Minessage ko si Ray Lanada pero hindi pa nasisin. Malamang, tapos na tayo bago niya masin. Anyway, sige mga Marites, sige. Ingat-ingat, Lobby. Ito, Coco Martin, nakipaghiwalay na sa manager. Marites mo yan, Pro. Yeah, may lumabas nga kasi over the weekend since in-unfollow ni Direk Coco Martin, Mother Bibs Arboleda, ang kanyang long-time manager since mga panahon pa nung nagti-TV siya. Nakala ng lahat na di umano nga ay baka hindi na siyang manager, wala nang ganyan-ganyan. Tapos parang nung chinek ko din, naka-unfollow pa rin. At si Julia Montes na lang yung naka-follow ngayon kay Mother Bibs. Pero sabi naman ng mga iba na malalapit sa kanila, baka lang may pinagdadaanan nitong dalawa na
parang nanay-anak na relasyon. So, may lumabas nga sa Philstar. Quote ko na lang yung nasulat sa Philstar na itinanggi ni Coco Di Umano na manager si Mother Bibo. Itinanggi. So, hindi totoo? Kasi over the weekend, naglabasan kasi na since nakita na in-unfollow, na balita na wala na sila as business partners or manager artist. In fairness, meron ako nakita, bagay hindi ko tinignan ko ano yung source. Yun yung headline, nakipag-iwalay na. O, tinanggi naman pala. Na yun. Actually, meron pa nga, nakipag-iwalay. Parang yung topic. At may pera. Pera ang dahilan. Pero isa si Mami Carol Santos na nag-depend para kay Mother Bib. Sabi nga ni Mami Carol, kilala ko si Boy. Yan maano sa pera. Oo naman, Mother Bib pa. Baka nga may pinagdadaanan lang or may mga hindi pagkakaunawaan sa ganung kasi mga tao ngayon pag makita ka lang in-unfollow sa ganito kasi naman kasi talaga normal na i-unfollow for whatever reason. Close kayo, di ba? Pero ewan ko, bahala silang gawa tayong issue, Julie, unfollow kita tapos unfollow mo rin ako. Ina mo na kung may makakapansin na in-unfollow mo si JN. Or i-block sige mo. na, so yun ang pinapanood ko yung naglabas ng na WTF mo di ba yung latest, di ba? Salita na si Coco. Sila pa rin. Eto na, unfollowan. Karen Cuneta, detox muli sa SOCMED. Yan, nagpaalam na po siya uli. Gano'ng katagal? Ulit-ulit na yan. Pang ilan na yan muna? Hindi ko muli na nga sinabi ko. Hindi ko na alam kung ilan na yan. Ang dala-dala niya lang daw na yung phone niya para sa kanyang pamilya. Ay. Pwede niya sagot. Pero yung... So wala na tayo dun sa phone book niya. Wala na. So meaning deactivated lahat ng social media niya ngayon. Hindi, baka hindi lang siya magpo-post. Ayan, ito. Makakatiis ba? Taking a rest, di ba? Ay, naka-off ang phone. Kasi para siguro dalawa yung phone niya, isa dun sa para sa family, tapos yung isa for her social media account. No contact with friends and coworkers. Bakit kaya? Ginagawa naman talaga yan. Actually, masarap nga gawin yan talaga Yung magdi-detox ka sa social media. Medyo parang malalighten up yung mind mo. Yan. Diba? Halimbawa, 1 week, detox ka sa social media. Ano din yan one way of fasting din yung sa social media. Kung dyan nakukuha yung mga attention mo, parang dyan ka na nakafocus. Ang ganda-ganda. Kaya lang sa work kasi natin, mahirap mag-detox sa social. Yun ang tanong ko nga sa PH. Mga ilang weeks kaya yung pag-detox na niya? Depende sa kanya. Baka pwede niyang gayahin si Jesus Christ, mga 40 days na nag-fasting. Grabe, pero 40 days. Kailan ba nag-start ito, Dean? Kailan nag-start? Dati nag-ganyan na rin siya. This week, basta 2 or 3 days ago. Pero baka naman 1 week lang yan. Okay lang din niya nagpaalam siya kasi I'm sure kung hindi siya nagpaalam, ang next story niyan, nasaan si Sharon Cuneta? Bakit dead ma siya? So okay na rin yan na sinabi niya para hindi tayo magtataka. Pero ilang beses siya nagpapaalam, di ba? Parang si Chris Aquino dati. Meron nga season. Talaga yun Parang sa for a year, pwedeng twice a year ka magdi-detox sa or every social quarter, media. every quarter. Pwede rin. Depende talaga sa'yo. Alam mo, ang ganda talaga niyan. Pero like si Sharon, na alam nating napakasipag mag-post every now and then, I'm sure mahirap para sa kanya Yun na. Talagang gano'n, okay. Parang ayaw niyo maniwala na pag-fasting niya sa social media. Pag-fasting naman tayo. Baya mo na siya. Daan mo na siya. Walang basagan ng trip. Correct. Your trip, di ba? Halika. Okay na mga Marites. Eddie Manzano, nagpanggap na contractor. At Ellen Adarna na nagwapuhan. Sir, po yung Marites mo yan. Baba, nakikita ko rin yan. Correct. Simula nung nagkaroon ng issue tungkol sa mga flood control projects, kinarir na ni Edo Manzano yung pagpo-post bilang bahagi ng kanyang content na ayan, halimbawa niya, good morning mga taxpayers. Saturday morning, no site visit, no stress. Hindi ko alam i-pronounce yan. Ladur. Rolls-Royce payong and taxpayer money brewed to perfection. Tapos croissant over construction. Morning funded by the nation. May mga ganun siya. Nakakatawa. Meron siyang
May props. Ayan pa. May props siya na Chanel, Gucci. Relax guys, ako na ang bahala sa road to forever. Bill. Tapos meron pa nakasakay siya sa Sa sasakyan. kotse, meron. Ayan, ito. Yan. Second day at work, pero abot na hanggang second life ang budget ko. Hermes muna bago simento. Yung dreams do come true. Di ba? Alam mo, ang bongga talaga ni Dudes, ni Edu sa mga Hindi, fairness naman, dyan nagmana si Luis Manzano. Yung kanyang klaseng humor na ganyan. Correct, yung ganyang comedy niya. Tapos sa kakaganyan niya, napaka-comment si Ellen Adarna. Ang sabi ni Ellen Adarna, kung ganito rin sana kagwapo yung contractor. No. Sabi niya, ha. Wala lang, nakakaaliw lang yung mga pang-aasar at pang-ano ni Sir Edu. Wow. Sir Edu. Tsaka ang gwapo nga ni Sir Edu kahit may edad na. Naman. Yan lang. Eduardo. Pwede niya ngayon. Na naging estudyante ni Direk Joey Reyes na pumasok sa klase niya nakatapis lang ng tuwalya. Truly? Oo, kasi varsity daw si si Edu. Tapos, lagi siyang absent. Sabi ni Direk Joey sa kanya, kapag umabsent ka pa, drop my class para I'll drop this subject na. Alam mo si Edu, varsity, so nag-shower. Malilate siya. So dumating daw sa klase na nakatapis lang. Comedian talaga. In fairness. Anong ginawa ni Direk Joey? Pinupo niya. Hindi ko alam. Kung noong araw usang social media, viral yun. Viral na yun. In fairness naman. Ito naman, Ellen Adarna's intriguing post about postpartum. PhD, marites mo yan. Ano yan? Ay, ito na nga. Ayan, at least pinost nila. Mm. Diba sa kalagitnaan ng hindi pa rin namamatay at mukhang hindi pa mamamatay na issue na hiwalayan ni na Derek at Ellen, ito ay sa kabila. Ito ay sa kabila ng pagtanggi at pagdi-deny na ni Derek na sila'y hiwalay na. Kasi naglabas na si Derek na kumbaga he's still the father of Lily and Ellen is his loyal wife. May ganon. Kapansin-pansin kasi kahit ako personally, napapansin ko, hindi talaga nagko-comment si Ellen sa any post ni Derek. Hindi rin siya nagla-like. Okay lang naman yon, di ba? Pero bakit nagiging kapansin-pansin? Kasi hindi sila ganun before. Hindi yung normal nila ni Derek. Parang sila talaga yung sobrang nagko-communicate sa pamamagitan ng mga pagko-comment, pagla-like, or whatever. So this time, kahit ang dami ng pinost ni Derek, even yung kanyang ginawang Camino, baka magkamali ako, Camino Ken Baka sa Indonesia, oo. Hindi rin nag-comment si Ellen doon, anything at all. At sa kabila nga nung mainit na issue sa kanila na di umano'y hiwalay na, nag-post si Ellen ito about postpartum. Pwedeng balik natin sa kanina. Ayan. Sabi niya, she will never forget how she was treated when she was postpartum. Calling her crazy or using this very natural occurrence after birth against her is one of the cruelest things someone could do. As a man, you will never understand. As another mother, you should have been ashamed of yourself for doing that. Para kanino yun? Yun ang malaking tanong ngayon. Yes. Para kanino? Sino ang pinatutungkulan ni Ellen dito sa post niya na ito? Yes. Calling her crazy. As a man, you will never understand. Oo. So, syempre, hindi mo maialis talaga. Ano ba si Derek ba ang pinatutungkulan niya? Kasi si Ellen talaga dumadaan sa postpartum eh. Even yung nanganak siya kay Elias before, naging very open siya. Ang tagal ng pinagdaanan niya doon. Alam ko, nag-undergo din si Ellen ng ilang mga parang therapy or some tawag sa ganun eh, di ba? Sa Indonesia rin. Oo, para makarecover siya dun sa mental health or yun nga, yung postpartum na tinatawag. So this time, mukhang the way yung mga post niya, mukhang may pinagdadaanan. Reading between the lines, kumbaga. Oo. Hirap something. kasi. May sabi sa akin, may nag-message sa akin na nandiyan nalilink si Ellen sa isang dating aktor in a way. Kasi dating aktor, pero
hindi na siya ganun ka-active ngayon. Na parang hirap paniwalaan naman. So, sabi ko, parang paano naman nangyari yung kako? Paano naman nakakonect? Ewan ko. Wait. Narinig mo yun? Oo, pero di ba, ano nauna, yung ano ni Ellen o yung sinabi ni Derek na loyal si Ellen? Ano nauna, yaan o yung kanash ni Derek? I think si Derek. Tapos tsaka yan lumabas? Oo, parang kailan lang to Parang lumabas lang to, this weekend lang. Yes, oo. So parang talaga mapapaisip ka, di ba? Tapos yung pagiging very silent ni Ellen ngayon, even din naman si Derek, wala silang mga banter na kung tinatawag sa social media. Okay lang nga, sabi ko nga okay lang yun Dahil family sila, hindi naman nila kailangang i-post sa social media kung anong pinag-uusapan nila. But hindi nga kasi yun ang pinakita nilang normal ng dynamic nila as couple. Yun. Well, sabi nga ni Papa D last time, wag na silang pakialaman sa ganyan. Pero nakiusap na siya mag-isali. Tatahimik na lang din ako. Naku, mukhang Papa D, mukhang mahirap mangyari yan. Kasi kahit na sabihin mo hindi na sila actively gumagawa ng movies o teleserye. Hindi na sila konektado sa showbiz at all. Hindi mo pwede sabihin at all Kasi they are so visible in social media. Meron pa rin naman silang somehow mga connection, di ba? So, parang malabo yun. So ang sumatotal niyan, talagang ako personally nararamdaman ko may something talaga na mali sa kanilang, hindi naman mali, pero parang may pinagdadaanan talagang relasyon. Ang lakas din ng pakiramdam na. Grabe yung mga ganong statement, nakakaloka yun. Di ba? Tatawagin kang ganyan-ganyan. Crazy. Sino pa ba naman ng pagtutungkulan mo nun, di ba? Marites, ito. Dustin Yu Deadman sa naglalabasang issue. Bro? Naku, mainit din yan. Kasi last weekend, meron palang lumabas na itong si Dustin Yu. Di umano base lang sa mga sa X sa Twitter, ay member ng the Alter account. Games? Ano siya? Parang siya ng LGBTQ. May mga parungit sa kanya na nagkaroon siya ng nagkaroon siya ng mga relasyon sa same sex, kapwa lalaki. Tapos naglalabasan yung mga thread nung ewan ko talagang account niya yun na nakalagay mismo si Dustin Yu, tapos nandoon yung kung paano niya ginagawa yung act itself. Nakapartner ang isang lalaki rin bago pa siya maging sikat. Bago pa siya maging sikat, although nag-aartista na siya. Tapos ang dami nag-connect kasi pumasok din yung pangalan ni David Limauco. Ilang, di ba, best of friends sila, ganyan-ganyan. So may mga experiences daw before na ganun sila ka-open na pwede silang pumatol sa... binabalita ko po ito base po doon sa mga naglabasa. Sana nga nakita nyo yun yung thread na yun na at Dustin Yu talaga yung account na ginamit. Wait, ang sinasabi nila naging alter si Dustin Yu, gano'n? Oo. Pero alam mo yung ibig sabihin yan? Confirmation yan, di ba? So, Ana Pingas yan, ba yung para lang sa kaalaman ng mga viewers kung ano yung alter. Alter, yun yung parang, syempre may alter account. So, ibig sabihin merong second account. Tapos, naging sa alias X yun. Nila yan. Sa X. Yung mga alter medyo, syempre, mapangaha sa mga videos niyan. Nagsimula yan sa mga nakamaskara, naka-blur, pero merong act na ginagawa. Yes. At yung act na yun na hindi decente. Ginagawa yung act na yon ng pribado. Pero dahil nga nilalabas nila, nagiging hindi magandang tingnan kasi nga publiko na nakakapanood. Pero kadalasan yung mga alter, kaya siya alter, dapat hindi kilala, hindi pinapakita yung mukha. Although nag-evolve na yan kasi ngayon yung mga alter, may face reveal na. Yes. At ang katawan, mga bongga. Pagkatapos, tanggap na sila sa isang community na kasama yung LGBT. Correct. Kaya parang medyo na ginagawang legit na ng mga ganyan. Since naglalabasan kasi nga, ang daming projects nitong Dustin Yu. Diba? Isa rin siya sa mga lumabas sa bahay ni Kuya na binibigyan talaga ng tamang exposure. At since may ginagawa silang triangle movie na ni-report ni PhD dito yung kay Will at saka kay Bianca ba yun? Bianca at saka si... yun. Kinukonek, sabi tama ba yung pinupuhunanan nyo, ginagastusan nyo, ganyan-ganyan. Sinubukan ko pumunta sa X, tapos sinerch ko yung Dustin Yu. Ano nakita tapos mo? biglang lumabas yung Dustin Yu alter. Natatakot ako pag piniklik ko. Baka wala naman. As of now, wala naman. Baka pero yung sinasabi, kasi meron nga daw ganung account. At
parang nire-reveal na hindi pala siya 100% chuchu. At na-mention din si David Parang ang hirap paniwala. Pero syempre, maraming fans si Dustin Yu. Dito nakikita ko sa Twitter or sa X na pinagtatanggol naman siya ng mga fans. Pero si Dustin dead malang. Wala siyang reaction. Si Rom yata may alter. Ayan, may mga mensahe sa kanya yung mga fans na please don't let the negativity drown out the truth of who you are. Si Rom alam niya Who is he nga ba? Well, kung talagang hayaan nyo naman. Huwag nyo naman basta husgahan yung tao. Kasi ako nga may alter account ako. May alter account ka? Pero gumagawa ka rin ng mga videos? Hindi, nanonood lang. Ay, ano ba yan? Baka mamaya hanapin mo ang alter account ko. Hindi ko hanapin. Mamaya ko makita ko. Hindi ko kakayanin. Sabira kong Ang buksan pogi yun. ni Dustin. Ngayon pogi na. Hindi ngayon ko. Alam mo naman, di ba PBB to? Best friend ni David. Inese. Yun. So yung mga hubad. Sige na! Next na! Okay, ito na mga Marites. Will Ashley sasabak na sa concert. Kita mo? Yan po latest kay Will Ashley. Bukod sa pelikula niya, sasabak na sa concert sa October 16 sa New Frontier Theater. Yan po, di ba? Siya lang ang concert? Wala pang detalye. Basta October 16 yan. Mahal ng ticket, for 5 Ay, oo. Siya lang. Balcony 800 baka tingnan natin, baka may mga sparkle din na mag-guess. Di ba? Kasi nga, di ba pumirma nga siya sa Star Pop ng recording. Ay, hindi sparkle lang magiging guest. Star Baka Pop. naman, Pero sparkle yung nakalagay sa Sparkle lang namamahala. Sparkle lang namamahala, I think. Kaya tutulungan ng sparkle. Habang mainit talaga sila, samantalahin. Sparkle siya pero Star Pop siya, gano'n. Oo. Sparkle ang management niya, yung recording niya, kinuha siya ng Star Pop. So parang nag-collab. Di ba binalita ko last time? Yun ang abangan nyo rin bukod sa pelikula. Pero hindi ko pa siya narinig kumanta. Will, ano pa nga? Will Ashley. Walang alter, may alter. Hindi ko na sa ko na lang Wala, legit account ni Dustin yung kasi may check. Hello. Dustin. Naku, hindi na din assurance. May check, no? Kasi ngayon, pwede madali kang nang magbayad para magkaroon ng Oo. blue check. Unlike before, pag may blue check, Talagang kahit pa paano, 99% o 98% na mapapaisip ka na ay talagang legit account. Ngayon hindi na Kahit sino na pwede. Lalo na ko screenshot. Kasi kayang-kaya nila i-edit yun. Ang pogi din pala nito. Si Nitch. Si Will. Oo naman. Sabi na hindi raw siya pwede magpagpakulay dahil ibang currency raw. Yeah, kasi nasa siya ngayon? Saan Sa ba? Vietnam. Vietnam. USD. Million yun, di ba? Pag Vietnam. Hindi, pwede na mga USD ay rin. Charot lang. Actually, basahin na kasi inanon yun Tin Chow. Na-miss ko po kayo last week. Kami ni Irene M to watching live from Sapa, Vietnam. Shout out to my travel buddies, Marisa, Jay, and Nikki. Hello. Ano ginagawa sa Vietnam? Bakasyon lang? Pasyal. Balikan mo natin bago tayong Grises. Barbie Fortesa, so far, best August daw niya ngayong taon. Dahil kaya kay Jameson Blake. Ay, nako. Kay si Marites mo Grabe, yan. pagkakakain ako. Go PhD. Ayun nga, nag-post kanina si Barbie Fortesa na so far, best August daw niya to. Di ba kasi siguro dahil usually, by far, my best August. Di ba usually parang pag August, kinoconnect siya sa Ghost Month. So, minsan may mga parang, hindi naman siguro. Ewan ko ba kung nagkakataon lang talaga o psychologically something, parang may something na not so nice na nangyayari pag August. So, ayun nga, nag-post si Barbie tapos pinost niya yung ilang mga pictures. Siyempre, sinamahan niya ng mga with friends, with family, with co-workers. Hindi na mawawala with Anik, with James. Jameson Blake, yan. So anyway, simula nung binalita natin tong si Jameson at saka si Barbie na nung una nga, upfront ay itinanggi. Well, tinanggi, yeah. Kasi ang sabi niya sa akin nung tinanong ko siya ng diretso, ang sabi niya, kumbaga dahil parang running buddies lang sila dahil si Jameson ay na-curious sa pagtakbo. Mga fun run at mga kanik-kanik. Pero obviously after that, ay tika muna parang hindi na yata ganon. More than Lalo that na nung nakita natin sila sa premiere night ng P77
Then after that, madalas na silang na-spotted. Doon sa GMA holding hand, including yung GMA Gala. And then ngayon naman, sa mga, kahit na mga personal or private na lakad. At isa na nga din dito, ang mismo nanay na ni Jameson ang nag-booking na parang meet the parents na itong si Barbie. Pinakayala na ni Jameson at dumalaw na si Barbie sa tahanan, no? Sa bahay nila Jameson. Ang alam ko Not sila only Jameson. once. Yeah, not only one but twice. At ang alam ko, si Jameson nakatira pa rin sa Pampanga, di ba? Doon pa rin siya nakatira. Yes. So, doon na ang dinadayo ni Barbie At ngayon. yun ang nakakaloka, si babae talagang dumayo. Di ba rin namang si Jameson ay nagpupunta rin sa bahay nila Barbie. Diyan lang naman bahay ni Barbie. Pero walang post na nilabas. Mami Ami, mag-post ka daw ng picture ni Jameson na dumadalaw sa bahay nyo. Pero ayun nga, alam mo itong nakikita ng mga, kahit na pagbabasahin mo yung mga comment, parang nakikita nila parang si Barbie is parang in love. Yes. Na in love kay Jameson. Siya yung mas in love. Pogi naman pak. Pero si Barbie talaga pag na-in love Iba. ay talagang focus doon. Kagaya nga nitong kay Jack before, di ba? Ganyan din Ito si Barbie parang happy-happy ngayon with Jameson. Habang hindi happy ang mga Barda fans. Although syempre, expectorant pa rin sila. Expectorant Parang sila, pero gamot sa ngayon, ubo. marami talagang very open na disappointed. Siyempre after na maghiwalay ng Jack B, hoping sila siguro na magkakaroon na ng katuparan in real life. Sorry, ang Barda. may project ba sila together? Wala ngayon dahil ito nga si David pa-partner kay Jillian sa bago Pero nilang teleserye. May lumalabas na teaser na sila Sino? Si Jameson tsaka si Barbie? Hindi, si David tsaka si Barbie. Sa Beauty Empire ba yun? So, pero ibig ko Di sabihin, ba nakakapag-guess si David? Hindi pa yata. May teaser. Nabanggit naman ni David yun na mag-guess siya sa Beauty Empire. pero ibig ko sabihin, Malapit na matapos ang Beauty Empire, di ba? matatapos na. Matatapos ayaw mo ba? Tapos na silang actually, tapos na yata sila mag-taping. Ang bilis. Anyway, ang Ilalabas tinatanong ko na yung si Barda. Jameson tsaka si Barbie may project together. Wala. Yeah, meron. Pero malamang yung meron. bida. Netflix. Sa Netflix palalabas. I think doon sila nagkasama, doon sila nagkakilala. Kontrabida Academy. Kontrabida Yung Academy. kasama With si Ege. Eugene Domingo. And as we all know, the rest is Torione. Tingnan natin, di ba? Dahil Ikaw ba, June, para kanino ka? Barda o dito kay Jameson and Barbie? Anong tawag sa kanila, James? Kailan mo sa kanila? Barbie. Barja? Sa bangka, sino sa Wala! Hello mga Kamarites! Bago po tayo bumalik sa Marites University, kung gusto niyo po laging makatanggap ng latest chismis, Pati na rin ng mga nakakaintrigang blind items at insider scoop tungkol sa lahat ng showbiz-related happenings. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa MU Entertainment YouTube channel. Marami man ang ating mga Marites subscribers, mas marami pa pong hindi nakasubscribe. Kaya naman, subscribe na mga Kamarites! Tara Geronimo, nagparinig pa rin sa issue ng maanumalyang flood control project. Mr. Puy ka muna bago si Miss Rose. Nakaline na sila. Anyway, eto na. Hindi kasi merong event ang Belo kung saan si Sarah ay isa sa mga endorsers. Tapos ang set-up, kausap ni Sarah si Hayden tsaka si Dr. Vicky Belo. Ine-explain ni Hayden yung tungkol dun sa produkto ng Belo na na-absorb ng skin, ganyan-ganyan. Tapos, sumingit si Sarah, sinabi niya, ganon talaga na-absorb ng skin. Hindi katulad nung yung kali dun sa may labas, parang ganon na hindi na-absorb yung tubig kasi yung baha kasi tinitid. Ang Belo hindi nagtitipid sa ingredients. Pasok na pasok. Naipasok pa niya yon. So yun lang naman. Kasi natatandaan ko, di ba, nabanggit ni PhD yung parang hinintay mo si Sarah na gamitin yung platform niya na magkomento sa mga socio-civic. Ay, ginamit na nga. Ay, biglang narinig ka ata ni Sarah. Ay, hindi narinig ni Belo. Tapos sinabi ni Sarah. So, in fairness, parang nagulat si Vicky Belo at saka si Hayden dun sa biglang hirit ni Sarah, di ba? Na parang nagulat sila na parang Witty. very unexpected. Kasi At saka hindi naman ganun si Sarah. Kasi hindi naman ganun si Sarah. Parang naisip niya talaga yun na, talaga hindi tinipid. Sabi pa nga, na-connect niya kaagad na, hindi katulad yung sa labas, sa kanto or something. Yan lang. So,
Hinangaan si Sarah. Oo, pati si Sarah ngayon Actually, hati. Base sa nabasa ko sa mga comment ng mga netizen dito sa paghirit ni Sarah na ito. Siguro nga kasi bago sa pandinig o bago sa mga, lalo na sa mga supporters at lahat na naghihintay na Sarah, minsan naman ay gamitin mo ang Pumitik ka platform. naman. Oo. So ngayon pumitik si Sarah, ngayong humirit, may mga nagsasabi pa rin na, nako, ano pa rin yan, hindi parang may nagsasabi na, ay nako, Duterte pa rin yan, ADDS pa rin. Well, kasi nga, actually, hindi naman open si Sarah yata. Kung if Baka yes ibang or not. Sarah yung sinasabi. No. Kasi nga si Mateo before was Yeah. follower or I mean supporter ni dating Pangulong Duterte. So, parang siguro na i-connect the dots. Kaya sabi nila, nako parang hindi pa rin lahat pleasant yung naging comment. Kaya sabi ko, ano ba yan? Parang sala sa init, sala sa lamig. Pag hindi ka nagsalita, hahanapan ka. Kapag nagsalita ka naman, may komento pa din. Correct. Iko-connect ka kung Sa saan. akin naman, immaterial kung si Sarah ay DDS, kung si Mateo ay DDS, but at least nag-voice out sila dito kasi hindi naman to usapin ng, para sa akin, hindi na to usapin ng kung sino ang sinusuportahan mo. Tama, Kung yeah. hindi, usapin to ng anomalya, ng korupsyon, ng mga hitad na tong contractor na ito. Mahayop na. Mahayop. At least, ginamit ni Sarah ang kanyang boses. Ito naman si Basi Ganda po tayo dahil may natama ang politician friend sa London Post. Ang perfect nung ngipin niya dyan. Sana pinakita niyo yung post niya. Diba? Oo, kasi Yung diba, post niya na, nasa sila, may show sila, ayan Ano ba yan, yan. Yan sinasabi niya na super tipid sila sa London, kahit mahal, kaya naman nilengke na lang daw sila. At first, nagluluto sa kanilang Airbnb. Pangatlong araw na nilang iniinit yung natira nilang adobo. Yun ang sa bandang huli, bigla niyang naalala yung milyon-milyon yung tax na pinagbahati-hati ng mga garapal na magnanakaw. Yan. Actually, di ba may Mati kasi nakapost din niya sa Instagram Tapos di ba may time lang talaga na nawawala din. Hindi naman talaga sinabi siyang nag-erase or nagtanggal or nag-delete. Pinag-usapan yan, but the thing is, pinalaki na naman ng mga ibang netizen kasi may mga nag-connect na naman dun sa di umano yung mga close friend niya at na-mention nga itong pamilyang Alonte dito sa Laguna na malapit siya at sinabing kaya siguro na-delete or dinilit ay dahil nga daw tinatamaan. Pero klinaro naman din ni Meme na wala siya, pinatutungkulan niya yan sa lahat kasi siya ay legal at legit na nagbabayad ng tax. This one is I think Facebook. Ito yung story. Ito yung sa yan ang hindi nabura. Hindi, yan ang nabura. Kung story Sa yan. sa IG. Ito sa Facebook. Ito, pag to nawala, ibig sabihin binura. Nawala na rin to. Facebook post yan. So, ibig sabihin. Pero ito, automatic siyang Nawawala. So anyway, yun lang, klinaro yun na kung may sabi nga ni Rose kanina, may resing kung sino yan, kaibigan mo yan, kamag-anak mo yan, or kung talagang guilty ka at kailangan kang bigyan ng kaparusahan or what, yun. Grabe, Kaya ako naman, kung merese. talaga totoong kaibigan kayo, hindi naman dahilan yun para... Yeah. I mean, for example, kung kaibigan ni Bay sa mga Alonte, hindi naman dahilan yon para Wala talikuran na. niya. Pero, hindi rin dahilan para Pagtakpan. pagtakpan O o kaya i-tolerate. naman o-tolerate mo. Ang totoong kaibigan ay hindi nagto-tolerate ng mali. Kamalian, yun. Tapos si Vice, kahit naman siguro ikaw kung nagbabayad ka ng milyon tax mo, talaga Nakahanapin mo rin. high blood ka naman talaga. Lalo kahit naman yung simpleng mamamayan Correct. na hindi ganun kalaki ang sweldo, kapag nakikita nila yung tax nila sa Naman. payslip nila, Oo. naiirita rin naman talaga Tapos yun sila. na napupunta. Kaya nga tuwan-tuwa ako doon sa mga meme na pag tinatanong, ikaw, saan napunta ang tax mo? Andon, habang nag-aaral abroad, ang mga anak ng ganito, ganyan-ganyan. Puro ganun. Puro ganun. Nakakatuwa kasi ibig sabihin talagang nagiging bukas na ang mga publiko. But the thing is, babalik na naman ako doon sa utak ko. Hindi naman to political na programa pero yung mga namamahala talaga mula sa presidente, vice-presidente, mga senador, mga department, secretary, kagaya niyang nai-involve na DPWH. Abay, dapat sa umpisan, kayo ang mga pinagkatiwalaan ng bayan, dyan pa lang sa mga opisina niyo, simulan nyo na. Tingnan natin hanggang kailan.
Ay, ang ganda. Gusto ko yung Hindi nga. tingnan natin Feeling ko hanggang ngayon, kailan. ano yan, parang teleserye Oo. yan eh. Hanggang next week yan, bongga. Oo. Tingnan natin on the 3rd week. Ganon. Baka may bagong storya na matatabunan na yan. Ang tanong ba, sisisindi ba natin dyan ang mainstream media? Kasi minsan yung media rin, pag nawala na sa limelight, dead man, ang dami ng mga halimbawa dyan eh. Sana lang, tuloy-tuloy. Yes, at saka investigasyon ngayon, no? Wait, 28 Ang bongga nga kanina, nanonood 28 lang daw pala yung sasakyan. Alam ko, ang dami ni Sarah Diskayang iba-iba na Oo, na mga dialogue. sinasabi. Tapos Ano, dadalawa lang daw yung pinagbilang na ano man tawag natin doon. Diretso na natin to. From 40 naging 20. Marites na muna natin si Alden Richards. Nagsalita na rin. Nahanap ang dalawang bata, PhD. Nawawala. Yeah. Alam nyo, isa din si Alden Richards na para sa hindi din siya masyadong nag-i-involve sa mga political issue. Hindi rin siya masyadong nagko-comment. Pero this time, nag-post siya ng Instagram, sa Instagram story niya. And I think yung post niya, ayan picture pa ni Diskaya. Ito yata interview ni Julius Babaw. Hindi ako nagkakamali. Ito, parang ito interview ni Julius eh. Tapos na nilagyan niya ng caption na gising na, sobra na. Yan. Ay. So tapos after that, may Taray ha, yun talaga. Yan talaga, oo. Tapos after that, may nag-post kay Alden, nag-comment, pinost yung picture nung dalawang bata magkahiwalay. Yan yung isang bata. Sila yung mga bata na talagang bata pa lang, napupuwerto na magtrabaho, to meet ends, ganon. Under yon doon sa post ni Alden. Kaya tapos sabi ni Alden, parang please tulungan niyo ako, parang ganon. Help me na mahanap sila. So, ibig sabihin, plano ni Alden ang tulungan yung dalawang batang to. So, minessage ko si Alden, sabi ko, nahanap mo na ba yung dalawang bata? Sabi niya, yes po, tita, sabi niya. So sabi ko, Tita? alam ka naman, lola. Charot. Ano ba yung ate lang? Oh. Sabi ko, anong plano mo? Kung okay lang na, may I ask. Sabi niya, sa ngayon po, hindi ko pa po alam kung ano yung mga kailangan nila. Pero, pag nalaman ko po, yun. Tapos sabi niya, malayo. Dalawang bata. Taga Jensen ang isa, taga Sultan Kudarat naman ang isa. And if ever, parang plan ni Alden na personal na dalawang bata. Saan lumabas yung dalawang bata? Lumabas din yan kaya din madaling natunton ng ilang netizen kasi parang na-feature din yan ng KMJS. So, nakalagay din sa KMJS tulungan yung mga Kasi layo nga, Sultan Kudarat at saka Jensen. Yes, ay madali naman yan. Kaya Pilipinas pa rin. So maraming puri sa kanya at nagpasalamat kasi nga yung sa alam na magiging action niya na mabigyan ng maayos na kahit pa paano. Meron lang hindi sang-ayon sa ginawa ni Alden. Ano yun? Tinawag ka niyang tita. Aray, ano ba? Tanggap ko na yan noong pa. Kala mo kung ano, no? Kala ko Okay, mga ano yung thank you sa dalawang ating bata. 1.2 Ay, live viewers. hello naman, thank you. Ayan, yehey! Salamat. Back to back. Mga Marites, ito. Catherine Bernardo. Sosyal ang bibilhing condo unit sa Makati. At totoo kaya kapitbahay niya rito, ang Lucena Mayor na si Mark Alcala. Ewan ko. Ayun na. Pero wala pang confirmation yan. Pero parang kasi ang balita yan na sa Makati yung condo. Tapos maluwag, yan, plus yata. Square meters. Nagawa na kasi yung bahay para sa... Saka matagal niya ng plano yun na mag-solo. Kaya nga pagkalit ka. Hindi. Kasi sinasabi mo kapitbahay. Sabi baka doon na sa Hindi unit ba dito na sa yun? BGC? Hindi, sa may Makati. Oo. At napakamahal Ano doon si nga daw. Karen Davila, doon din daw. Tapos si Sarah, tsaka si Mateo. Saan ba sa Baka Makati? Rockwell ba? to? Hindi. Bel Air? Hindi. O sige na nga, basta sa Forbes Makati. Park? Forbes Park Hindi ba? Condo eh. Condo? Condo Rockwell ba? yan. Kondo. Kondo eh. Walang triangle. Hindi ko Mag-Rockwell. inalam. Hindi mo makakabili ron, ano. Hindi ako bumili ron, malayo. Kala mo nun, kahit Tsaka malayo. hindi mo maiiwan si Yorme. Oo naman, I love Yorme. Oh, and you so love yun na. Manila. Yun lang naman, di ba? Pero doon Para- sa balita magiging kapitbahay. wala pang Chismis totoo, lang. chismis lang.
Hindi naman nakakapagtaka na bumili ng unit doon. So dami ng pera ni Catherine, no? Hindi, yung si Mayor, di ba? At least hindi si Catherine ang nagbumili ng property sa Lucena. We don't know. Ikaw masyadong dyan. Very sweeping. Maganda rin sa Lucena. Oo. Uy, ang dami ko mga kaibigan doon, ha? Yung kamag-anak ni Mayor, kaibigan ko. Na-involve sa... Sana naman! Sana naman! Okay, mga Marites! Ayan, abangan na lang natin kung doon nga sila magkikita. Anyway, mga Marites, ito na po ating Chick of the Week. Brought to you by Ugbo 24/7! At sa ating mga kamarites na nais matikman ang kanilang masasarap na pagkain, maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Yes, mga kamarites, hindi nyo po yan pagsisisiyan dahil sa Ugbo 24/7. Sure, na solve po kayo dito. Ugbo 24/7! Ito, mauna sila. Catherine Bernardo at James Reid magtatambal sa teleserye. Sir po, ikaw muna bago sa Ambed na dati na ba itong niluluto? Ayan na, may pagluluto at ngayon na kaahin na. Charot. Ihain na. Eto nga naglabas ang Dreamscape ng video kung saan makikita na nag-photoshoot nga si James Reid tsaka si Catherine Bernardo. At sinabi na yung kanilang long-awaited television comeback. Tapos, actually si Catherine Bernardo ang kanilang hinedline na Catherine Bernardo is making her long-awaited television comeback, this time with James Reid as her leading man in their first ever primetime series together under Dreamscape Entertainment. So ayan na. So maganda naman yan. And I'm sure, knowing Catherine, malaki ang maitutulong ni Catherine sa karera ni James Reid. Kasi alam naman natin na si James Reid medyo nawala sa sirkulasyon kahit nandyan siya pero medyo nawalan siya ng mga proyekto o baka na busy siya sa ibang mga bagay. Si Catherine, alam naman natin na patunayan niya. I'm sure malaki yung maitutulong ni Catherine sa karera ni James Reid. Tsaka maganda naman na tambalan niya. Yeah. So segue na tayo dyan. Yes. Kasi nung lumabas yung balita na yan, parang napag-usapan ng mga ilang business unit heads as early as 2022, 2023. Bago pa man pumutok yung break-up, nakakaloka nga kasi parang nahulaan ng mga executives yung naging break-up ng Kathniel nung latter part ng 2023. May mga projects na din pala. In fact, hindi lang si James Reid, pati daw si Enrique Hill nung nagre-renegotiate sila kasi nga after pandemic, parang natigil lahat ang production maliban dito sa naging series ni Daniel at saka ni Catherine nung pandemic na yung True Good, ano ba yun? Too Good to be True. Basta anyway, napalabas sa... Ano ba yan? Yung last nila na pinagsamahan. Too Good to be True. Okay, Too Good to be True. Prior to that, may mga plano na pala talagang i-collab lahat ng mga naging love teams. So, nabuhay na lang uli, kumbaga sa baol, nung mapag-usapan dahil si James bumalik na sa kanila after nung brief stint nila nagpatakbo siya ng kanyang kumpanya, Liza Soberano, Enrique, nagaganyan-ganyan. Si Daniel nga nagpunta na sa action drama genre. So, wala namang iba dahil si Catherine nga yung tinutuloy na reyna ng Kapamilya Network. So, dapat daw, yung pagbabalik teleserye niya, may siyang makakasama na kasing impact nung dati. And si James Reid nga yung nandoon kasi si James yung available sa. So tama ka, nag-look test na sila, nag-video something tuto. At kapwa sila excited. At sabi nga ni Catherine, medyo nagkakapaan pa sila ni yun ang ginamit yung term, nagkakapaan pa sila ni James dahil first time nga nilang maging ganito magsasama. Although before magkakilala naman. Kapaan. Ako naman na nabalitaan ko, si James kasi, kung napansin nyo, sabi mo nga parang nawala. Kasi nga, talagang ang gusto niya, lalo na nung nasa Viva, and kahit nung nawala na siya sa Viva, at nagtayo siya ng sarili niyang agency, ang talagang gusto niya mag-focus, singing. Music. Singing. Pero, kung papansinin naman natin, parang hindi naman din talaga, maalagwa ng ganong kaalagwa si James sa singing. Although yun talaga siguro sa puso niya. Yung passion niya. Yeah.
Kaya nakakatuwa na rin na at least after ng lahat na pagpupus niya ng singing-singing, di ba? Siguro kung sino man ang nakapag-convene or di ba kaya nga nag-sign up siya ulit sa ABS-CBN, isa nga ito sa mga projects na gagawin niya. At least he's back to acting and teleserye pa. Ako excited ako dito sa kanilang tambalan. Kasi bago. Oo, saka parang bumalik lang din si James kay Nadine. Oo. Kasi diba sinasabi nga na magka-look-alike. Dati si Nadine at saka si Catherine. Parehong morena. Hindi, tsaka hindi, natatandaan ko, di ba parang ayaw na ni James na makapartner ulit si Nadine? Di ba? Parang may Di gano'n. naman. Hindi So, naman. Parang di ba tas nirelate dun sa girlfriend ni James? Natatanda, storya tayo sa dahil. series. Sa series. Isa Pressman yata yun, di ba? Parang di pumapayag. Sa telese, oo, parang hindi komportable itong si Isa. Oo, Na makita ulit, parang gano'n. Pero, tama. Pero ngayon kasi si James, binibigyan na rin ng magandang exposure sa ASAP dahil yung pagiging singer at dance, nagsumasayaw na nga. Ay kasama nga yan sa Sumasayaw pala I siya. think kasama yan talaga sa Sama pinirmahan package, niya yeah. dito sa pagbabalik ka pamilya niya. So, hintayin natin kung anong kahihinat na neto dahil baka nga exciting. Alam mo, kung si James at si Catherine magkatambal ngayon, baka pwede ding itry Nadine at Daniel. Oo. Kasi pareho naman magaling umarte din. Ibang klase naman ng kwento. Pwede. Muna, sa palit muna sila. Exchange gift. Oo, exchange gift. Monita, yan ang title. Ay, nako! Okay mga Marites, yung ating Chick of the Week brought to you by Ugbot 24/7! Yes, mga kamarites! Nais po namin kayong imbitahin na sumali sa ating Facebook community group. Nakapi na po ang link sa ating live chat ngayon. Pwede na kayong sumali dyan. Pero huwag niyong kalilimutan mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel. Direct Mike De Leon, inalala ng ang pagkahenyo sa showbiz. Sige, Prof. Marites. O, di ba last week nga namatay na yumaw ng ating pinagpipitaga ng director na si Mike De Leon. Oo, 78 years old po siya at ang Carlota Films nga ang nag-post niyan. At actually, tinatry naming haglapin pero sabi ng mga pamilya talaga daw hindi na nagkaroon ng wake. I-cremate agad. Na Kel Villavicencio, tinanong Alam mo, naalala ko to si Direct Mike De Leon nung mga panahon na masyadong maano siya sa yung talagang ibang pagka-director niya. Talagang kung sa kanilang tatlo ni na Direct Ishmael Bernal at saka ni Lino Broca, iba siya. Pag ayaw niya trabaho, ayaw niya. Tsaka pag talagang hindi niya gusto ang ginagawa niya, sinasabi niya. So, ang daming beses nang ganun siya. Tapos ang mga obra naman talaga niya pinagpipitagaan na ngayon mula sa Itim, Kakabaka-Bakaba, Batch 81, Sister Estela L. Kisap mata ba sa kanya? Kisap mata. Oh, that's my favorite. Oo, di ba? Bang. Oo, di ba? At marami pang mga classic tsaka talaga. Tsaka yung kakabaka-bakabang. Ahead of its time, ang mga tema. Okay yun. Kakabaka-bak, tsaka yung kisap mata, bang. So, actually, noon pa man, may mga grupo nang nagsusulong sa kanya para mahirang din siyang national artist. Pero abangan natin sa mga susunod na pagkakataon. Actually, yung tatlo, Lino Broca, Ismael Bernal, at saka si Mike De Leon. Talaga namang yung kanilang body of work ay talaga, wow. Yeah. Sa current generation ng mga director, kasi in all fairness naman, hindi natin abutan yung mga ibang director na naging national artist. Siguro magagaling tsaka naman talaga. Tsaka pag nag-aaral ka ng film, hindi pwedeng hindi yan mabanggit. Yes. Dapat panoorin. Lahat ng kanilang kaya nga dapat ito nga yung hindi ko alam kung may plano na i-retro kay uli yung mga pelikula niya. Na magaganda naman talaga. Di ba dati pag Holy Week, lagi pinapalabas yung Itim. Matakot ko yun. Kahit yung Sobra. sa mata. Mata, di ba? Bang. Gusto ko talaga yun. Fairness sa movie Classic na yun. Classic yun. Pero at least nakagawa pa siya ng movie, yung Citizen Jake. Citizen Jake. Oo, na si Atom Araolio. Yun ang huling ginawa niya. Yes. Atom, Max Collins. May mga ganun din. May mga towards the promotion. Kaya nga ganun nga ka talaga siya pag hindi niya hindi siya conventional. Tatanong kung bakit si Gladys Reyes, Balik Ka Pamilya kahit may ongoing series sa Kapuso, PhD. Yun, dami rin nagtatanong niya. So marami nga nagtatanong, medyo may mga bumabatikos din kay Gladys dahil parang feeling nila, ano ba yan? Bakit kailangan pa niya magpa-exclusive sa ABS-CBN? Bakit kailangan pa niya pumirma? Nasa estado na siya ng karir niya na she can shoot. Pwede naman siyang gumawa sa GMA, pwede siyang gumawa sa
TV5, sa ABS na At saka sa Net25. na siyang nangyayari naman sa kanya. Oo. But ayun nga, nag-decide si Gladys na pumirma ng management contract sa Star Magic. Nalaman ko sa kanya na 3 years din yung management contract na pinirmahan niya. And nagulat din ako. Akala ko, prior to Nay Lolit, merong na naging manager si Gladys. Dahil syempre, di ba, nung bata siya or what, sabi niya, hindi ate, talagang si Nay Lolit lang for 3 decades. Pero yung kanilang relasyon bilang artist and manager, walang walang written contract. Oo. Kagaya ng iba Sa mga loob, artist, yes, no? sa loob ng 3 dekada. Yan. So, ngayon lang talaga nag-sign up si Gladys sa isang talent arm, talent management, which is Star Magic. So, diretso ko din sinabi kay Gladys na, pero chick kasi tawag ko sa kanya, kung kapag sign up mo kasi na yan sa Star Magic, iniisip ng marami na parang baka lumiit yung mundo mo. Baga, parang pwedeng isipin na Dahil exclusive. ABS ka lang mas palagi, pwedeng maging dahilan para hindi ka kuhanin ng, let's say, GMA. Sabi naman ni Gladys, alam mo ate, hindi ko nga sila maintindihan. Bakit iba pala yung konsepto nila, iba yung thoughts nila doon. I just signed up sa management. Baga, parang ngayon may mga ngalaga sa kanya ngayon, may mga, gusto din kasi siyang gawin pa siguro na pwedeng na i-offer ng Star Magic, matutulungan siya. But at the same time, wala daw siyang binubuhay ng breeze at open siya to do anything sa GMA, yun nga, sa any network. Kasi hindi naman siya exclusive artist ng Kapamilya Network. The same time na never din siyang nagkaroon ng kontrata sa GMA. Yun ang binigyan niyang linaw. Yun po. So sa ngayon, wala pang masabi si Gladys kung anong unang proyekto niya under Star Magic kasi ongoing pa ang Cruise versus Cruise na isa sa talaga namang in fairness inaabangan ding GMA Afternoon Prime. Yes. Dahil kakaiba din ng mga Pardagulan nila ni Correct, Vina Morales Vina doon. Morales. Naabangan mo ba yun, June? Oy, ako, si Cruz Ryan versus Neil Sese, June. no? Ay, kapitbahay ko yan. Si kapitbahay mo pala eh. Teka lang. So hindi na si Tito Gorgie ang kakausapin. hindi na. Yes. Pero parang maganda, syempre knowing naman din, maganda naman ang relasyon nila. So, malay mo, pwede pa rin naman kung may Dumaan sa racket. kanya. Kasi si Tito Gorgie kay Nay Lolit, dati natatandaan ko kapag kailangan mo si Gladys, si Tito Gorgie ang Ang hula ang Yes, kakausapin. oo, yes. So dahil nag-sign up na siya dyan, so wali So, na. Star si- Magic. Ang may hawak ngayon kay Gladys dito sa Star Magic, yung aking kumari na si Jet de la Cuesta. Kaya sabi ko nga kay Gladys, in fairness, mabait ang iyong manager. Okay yan. Yan. Na asawa ni Pumiyak si Edward Edward. de la Cuesta. Ha? Pumiyak. Sino? Bago ko nung nakita ko siya, hindi pa lumalabas yan. Pagkatapos namin So baka nga lumabas ganon. Tama. Para lang Respect siguro lang, kumbaga sa driver, may nagtitimon lang nung kanyang Oo. Pero alam niyo, bago yan lumabas, itong si Christopher Ross, nagkita kami. Wala pang any news. Sabi niya, ate, sabi niya, tuwa nga eh. Tita. Diba? Sabi niya, Kanina, tita. sabi niya, ate, i-explain ko pa kung bakit ate. Mas bata yan si Christopher. Natutuwa ako. Natutuwa kami kasi Christoph nga ay Nasa under Star Star pa. Magic. Star Magic din. Oh. Mas nauna nga si Christoph Tapos eh. ako na si Oo. Christoph. Tapos sabi niya, chick tayo na Star Magic. Ang daming mga mapasok na bigla may ingit, ganyan. So, hindi namin napag-usapan, pero parang nagulat din ako nung kinuwento ni Christian. Pero yun, sa kanya ko unang nalaman. Akala ko siya rin Isa magpapamanage na rin. Christopher sa tuwang-tuwa na si Gladys ay under Star Magic na. Finally, may formal contract. Hindi siguro si Chris, kasi si Chris Busy sa negosyo. focus ngayon sa kanyang pagiging chef. Pero at least ate ang tawag niya sa'yo. Ano ba? Ayan na! O ito mga kabayan, Wrong Direction. Bago at kwelang grupo ng ASAP. Ano itong Wrong Direction? Prob? Ay. Marites mo yan. Sa'yo yan. Ay, yeah. Ito nga yung grupo nila na nailunsad dito sa kanilang London ASAP concert na Sino ba talaga yan? tinanggap. Si Kylie Pogi Cherry, ni Kyle. si Darren, si Robbie Domingo, si Donnie Pangilinan at saka si Edward Barber. O, di ba? Katuwaan lang. Parang sa ASAP kasi meron mga ganun eh. So,
ano sila klinik, nagtangan. Lahat sila nakakakanta. In fairness, kasama si Robby Domingo. Nakakakanta rin si Robby. Ang alam lang natin at talaga singer yun, si Darren at saka si Kyle, di ba? Pati si Donnie Pangilinan at saka yung Edward Barber. So, click. Sabi, baka pagbalik nila dito sa Philippines, baka mai-launch na sila bilang panibagong grupo. Kung natatandaan nyo dun sa ASAP, di ba nagkaroon dun ng yung grupo ni na John Lloyd, ni na Vong, ni na Luis, bago yung The Hanks, ni na Piolo, ni na Dieter, etc. etc. So, sila yung bagong ngayon. At nag-click sila sa London. Kung nag-click lang daw doon, bakit naman hindi sa Philippines? Pero si Robby, siya lang ang may asawa siya. Kaya nga Siya nga ang leader dyan eh. At saka siya lakas ang loob na naghubad talaga. Kyle ako. Go ako kay Kyle. Tapos ang short nila, short. Nabang ka? Donnie. Kyle ako, Kyle. Ako din. Kyle din ako. Darren ka! Hindi, Kyle ako. Grabe ka! Hindi, mas gusto ko si Kyle eh. Bakit ba? Donnie. Si Dean ang Diba? Si Dean, akala So- si Dean. Darren? Darren. So yun, ang ganda nung nila, grupong pangalan, Wrong Direction. Oh, yun na. Darren ka? Di Okay mga Marites, yan po sa ating isang linggong Chismis! Ay, bilis. Sunod ng daho.